Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito, tungkol dito naman sa kay Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Speaker Martin Romualdez, hindi niya raw matutolerate ang korupsyon. Ang mas eksaktong sinabi niya ni Martin Romualdez, sabi niya, the House of Representatives, the House of the People will never condone corruption. Yun. House Speaker Martin Romualdez, tinitiyak na may pananagutan ang mga kurap sa gobyerno. Ang Kongreso hindi kukonsinti ng korupsyon. Muling binigyang diin ni House Speaker Martin Romualdez na hindi papayagan ng mababang kapulungan ng Kongreso ang anumang uri ng korupsyon. Ang kanyang pahayag ay kasunod ng panawagan ng mahigit 30 malalaking business organizations at civil society groups na tuldukan ng graft at anomalya sa gobyerno. Klaro po, ang House of the People ay hindi kukonsinti ng korupsyon sa anumang sangay ng pamahalaan. Ang pananagutan at integridad ay obligasyon namin sa taumbayan. House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Romualdez, ang panawagan ng private sector ay kaayon ng mismong prinsipyo ng transparency, accountability at integrity na isinusulong ng House of Representatives. I welcome and respect the strong statement made by our partners in the business community and civil society calling for an end to corruption in government, aniya. Idinagdag niya na anumang alegasyon ng maling gawain ay dapat dumaan sa masusing investigasyon at kaukulang parusa. Dahil hindi dapat kinukonsinti ang katiwalian. Let me be clear, the House of the People will never condone corruption, whether in public works, local governance, or any other area of government service, ani Romualdez. Bilang patunay, ipinaalala niya na nakapagtulak na ng ilang reforma ang Kamara sa ilalim ng ika-20 Kongreso. Kabilang dito ang live-streamed budget hearings para sa mas bukas na proseso, mas mahigpit na pagbabantay sa lump sum funds, pinalawak na partisipasyon ng watchdog groups, dagdag pa rito. Itinutulak din ng Kamara ang Budget Modernization Act na layong gawing mas epektibo at performance-based ang paggastos ng gobyerno. Ang pahayag ni Speaker Martin Romualdez ay isang malinaw na mensahe na seryoso ang mababang kapulungan sa laban kontra korupsyon. Sa pamamagitan ng mga reforma at mas bukas na sistema, layon nilang tiyakin na ang pondo ng bayan ay mapupunta lamang sa mga programang may tunay na resulta para sa mamamayan. Hindi raw makukondon o mahahayaan ng House of Representatives ang korupsyon. Okay naman yon. Sabi niya pa, I fully support initiatives for independent scrutiny and fair prosecution to ensure that those who betray public trust are held accountable under the law. Okay, susuportahan niya daw na yung mga sumisira sa tiwala ng publiko ay mapapanagot. Mapapanagot sa ilalim ng batas. Okay, ito na. Yung dating Appropriations Committee Chair mo, si Saldico, ang daming kontrobersya ngayon na kailangan niyang sagutin. Ang daming niyang kailangang ipaliwanag. Kaya lang, anong nangyari? Ayun, pumunta ng Amerika, ikaw yung nag-approve nun. Bakit mo inapprovean? Masyado na bang emergency yung medical treatment na kailangan niya? O hindi maiwasan ngayon ng mga tao na mag-isip na pinatakas para hindi na maimbestigahan sa Kamara. Kasi talagang ini-insist nila Congressman Erese na dapat mag-appear si Saldico at si Grace po para maipaliwanag yung mga nangyaring insertion sa BICAM. Tapos pinaalis mo, Speaker Martin Romualdez. Kaya hindi maiwasan yung ganun. Kaya maganda sana yung sinasabi mo na
Dapat hindi ikondon ang korupsyon. Dapat sino man na dapat magpaliwanag o dapat managot sa ilalim ng batas ay dapat managot. Oh. Pero ito na nga, oh, ito, imahe na ng kamera ang nakasalang dito. Yung integrity na ng kamera ang nakasalang dito. Talagang nagdududa ang maraming katanungan ang publiko doon sa nangyaring mga insertions sa BICAM. Lalo na sa 2025 budget. At si Saldico lang makakasagot nun. O bakit hindi siya humaharap? Eh kung talagang hindi mo kinukondon ng korupsyon, hindi mo to hahayaan. Sasabihan mo pa nga si Saldico. Sabihin mo, Congressman Saldico, pasensya na, kailangan sagutin mo yung mga tanong na yan. Wala naman tayong tinatago, harapin mo. Hindi mo dapat iwasan yan. Kasi tayo ang masisira sa kamara niyan, ditong House of Representatives, the House of the People. O sana ganun. Eh pero bakit? Bakit ganun? Parang hindi naman makita ng yung katotohanan dun eh. Hindi makita. Parang pinoprotektan. Ay kahit sila Congressman Benny Abante, sila Congresswoman Garin, pinoprotektan si Saldico. Ay hindi naman ganun ang gagawin nila Benny Abante sa ni Garin kung walang utos sa'yo bilang speaker ng Kamara. At saka dapat sa mga pagkakataong ito, naririnig din si Speaker Martin Romualdez na nagsasalita. Kaya lang parang lahat paiwas eh. Parang lahat paiwas. So paano nyo ngayon makukumbinsi ang taong bayan na nilalabanan, hindi nyo nga ikukondon ang korupsyon? Paano nyo makukumbinsi ngayon ang publiko na papanagutin nyo ang lahat ng ang mga dapat managot? Eh, ganitong nangyayari. Kaya nakakalungkot eh. Kaya ang tiwala ng publiko dyan sa mga investigasyon na ginagawa nyo, wala. Wala. Hindi ganun lubos ang tiwala. Paano magiging mapapanagot sa korupsyon? Ay hindi nga maimbestigahan. Hindi nga nababanggit ang mga politiko, mga kongresista na nasa likod ng mga proyektong ito. Hindi naman pinapangalanan eh. Dapat pangalanan. At pagkatapos ng pangalanan, magpaliwanag siya. Anong nangyari dyan sa pinupose mong proyekto? Doon lang makikukumbinsi ang sambayan ng Pilipino na seryoso ka nga sa pangako mo bilang speaker na hindi mo ito-tolerate or ikukondon ang korupsyon. Yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,